Ayan mga kabayan, narin na naman tayo sa lumang palengke din sa bilihan ng mga lutong pagkain. Pinakita ko sa inyo dati, oh. Di ba gaho? Oh. Ngayon, may naisip ako mga kabayan. Gusto ko maggata ng tulingan ngayon. May naisip akong technique. Bit ko pahihirapan na yung sarili. Oh, hindi na ako magsasaing. Bibili na lang ako ng sinaing na may napakasarap. Natin musa ko na. Oh. Ako naman lagi din nabili yan. Yan, maliit-liit. Magkano maliit? 60. Pabili ako ng 6. Kabayan, pabili ako. Magkano nga ulit ito? D60 ano? Bigyan mo ako ng 6 na yan. Yung maganda ha, yung nakadilat ang mata. Huwag yung durog ang ulo ha. Yan. Yun mga kabayan. 6 na piraso. Tama na yun. Paano naman maparami. Yan yung gato ano. Ang tinik niyan. Kita ninyo mga kabayan. Pagiging nagsaing, ay talaga napalaki konsumo sa gatong, sa gasol, pag igagatuin mo pa. Hindi bumili ka na lang dinit gato na. Oh, tapos yun, ipiprito ko lang pagdating sa basaysay at aking gagataan. Ay di ba kayo ayos na. Oh, kabayan. Yan how. Bibigyan mo ko ng patis kabayan ha. Bibigyan mo akong patis ha. Mga 1 drum. Kabayan ano ga? Ano ka, nabili ka rin pagkain din eh? Salamat sir. Salamat. Iyon. Ayan, ayos. Yun lang mga teknik mga kabayan. Kita nyo bagare. Oh, masarap. Oh. Pero kung gagawa ulit na aking sariling version. Ito mga kain nandito mga kabayan. Hindi na kayo pupunta, mga gusto niyo makapag ano. Hindi na kayo po magluluto, kayo pipili na lang din eh. Oh. Hello po. Ay kabayan. Kabayan. Yun. Oh, aganda pang babayot na magtitinda din eh. So, may iyamot kayo. Edi aray mga kabayan, naririnig na tayo sa masaysay at yan, mag-uutay na tayo magluto nitong ating ginataang tulingan na may apalya o ampalaya. Ako, napakasarap na rin. Kaya itong ating nabiling mga tulingang yun na pinakita ko kanina ay di ating ipiprito muna. Siyempre naman para mas masarap, matanggal din natin ang lans dahil kahit sinaing na imilan sa paring karitin dyan. Tsaka palalabasin natin na natural na bango niya. May nakapagpakita rin sa inyo tatay ng ating ginatang tulingan. Sa totoo lang eh, yun nga ang ating ginatang tulingan yung pinakita sa inyo ay ang aking #1 na cooking video sa YouTube mga kabayan. May 3.7 million views na yata. Ayan, kita ninyo ating binalik na yung ating tulingan. Ngayon ay yun na may patitigisin pa rin natin. Nagmantika na tayo diyan sa ating gagamiting talyasing yan. Marami-rami akong gulay na ilalahaw. Kung sasangkot siya na tayo niyang ating luyang yan. May dilaw, may puti yan ay sa inyong napapanuor mga kabayan. Itong ating gagawing ginatang tulingan ito ay may twist. Aba, may karikit na pait. Dulot ng ating apalya o ampalaya. Ay talaga namang duda ko eh. Pag nakapagluto kayo lang rin maiibigan nyo din. Ikasarap pa eh. And how, sinahog na rin natin yung ating bawang na yaon. Di yan, siyempre, hindi pwede mo wala sa mga sangkutsay. Yung ating bawang na yan, pabango pa rin yan. Kaya itong ating ginatang tulingang ito'y panalong amoy at sarap. Sasahog na rin natin ng sibuyas at saka yung ating ilang siling manghang na yan. Pwedeng dagdaga kung gusto mas mahanghang. Siyempre, na may pangulam. Pero talagang merong nakakaib, hindi mas manghang pa, hindi tsatsantsahin natin. Yan, pwede naman dagdagan natin. Pinapapamintahan pa rin natin papagayaan, mga kabayan. At itong ating gagamiting paalat diyan, ay ditong ating extra virgin adobe extract na yan, o patis, yan ho. Kahit naman ho yung regular na patis ay yun yung pwedeng gamitin. Yan ho. Yan. Ating patuloy lang ang pagsasangkot sa niyan, mga kabayan, binay-infuse natin yung flavor. Tapos isasahog na natin itong ating mga matitigas munang mga gulay-gulay na tulad niyang sitaw na yan. Ay gusto ko yung nauna kong ilahok yan dahil ayaw ko niyan yung
matigas pa o malutong dahil natunog sa ngipay, nalangit-ngit. Ating sasabuy-sabuyan nila ng ating pangalawang piga na gata para hindi magtutong yan. Sa inyong nakikitang yan mga kabayan. Ano naman talagang panalo-panalo itong mga ganitong ginatang tulingan at talaga bang napakasarap din namang tunay. Talaga itong tulingan ito'y gasang-gasang isda ay tunay. Alam niyo kung bakit. Yan, sinahog na rin natin ang talong. Mga kabayan. Napakasarap din naman diyan sa ginatang tulingan. Kako nga yung tulingan, gasang-gasang isda. Aba, matapos mong isaing ipiprito mo pa, kasi ipiprito mo gagatan mo pa, pag may natira pa ninit-nitin mo, tutortahin mo pa. So, marsipaw, di ba? Ayan ang ating mga gulay na yan. Di ba, panalo-panalo, parang pwede na. Ay, huwag nito lang. Tunay naman mga kabayan. Kulaw, ba't nang ilumambaw? Yan mga kabayan. Ang ating ginatang tulingan. Anong ilalagay natin sunod diyan? Siyempre, sa buyay ng karikit na sabaw at tunay na baka yan magtutong hindi maganda mga kabayan. Ngayon, isasahog na rin natin yung pinagtangkayan ating pitsay na yaon mga kabayan. Puti ay puti na akin bughay tunay naman mga kabayan, parang pwede na nalagyan pa ng tulingan. Tunay namang yung napapanoorin ninyo parang kasarap na. Dagdagi pa ng ating pangalawang pigang yan para lumambot yung ating mga gulay-gulay na yan. Una ho nating nilagay ang ating mga gulay. Palalambutin muna natin ang karikate at hahanguin ko din naman mamaya. Basta panoorin nyo lang kung sana hanggang tulaw. Tulad nito, nilalako na natin ngayon yung ating kakanggatang iyan. Yung unang pigang yan mga kabayan. Ang akin yung binili ay 3 kilaw ang katumbas. Kaya yung mga nasa buting yun yung malilinay, silyado ho yung pagka binibili sa palengke. Kaya sinubukan muna natin gumamit yung natural na niyog na gata na nabibili sa palengke. Pero pwede pa rin natin yung dagdagan kung mayroong available kayong Coco Mama, Bekenemen, pwede pa rin naman. Ating lalagyan ngayon ng pampaasim. Ang aking ginagamit ay red cane vinegar. Angin muna natin ang karikate, baka magalit ang lula. Hindi mo muna pinakutuan yan. May hilaw daw suka ay sabay. Sinusundin, wala namang mawawala. Yan nung mapakutuan natin, pwede na natin haluin. Nakita nyo bagahaw, parang medyo naglalatik-latik na ng karikate. Yan, tunay naman. Yan ang mga gulay natin yun ay sa oras na yan ay hindi pa rin naman ganun kalambot yan at hindi rin natin wawagasin ang lambot kaya ilalahok na rin natin itong mga dahon ng pitsay na yan. Tunay namang birthday birthday ng utak ko yan mga kabayan. Tunay naman ay parang kahit nga hindi mo nalagyan ng tuling ay pwede na timusay ng panalo ang sarap para ng sagay yan lalagyan natin ng pampatanggal labnak din naman karikit na asin. Kulang-kulang 1 kutsaritang asin yan. At yung tinimusang ko'y naghahanapan ng karikit na alat, di sa halip na yung patis, atin nilagyan ng isang kulang-kulang kalahating kutsaritang asin. At ito na ang apalya, ating ginayad, dyan ating binabad sa tubig na may asin at ating binanlawan din naman. Ayan, mga kabayan. Yan yung pinaka-twist diyan sa ating ginatang tulingang yan. Marami na rin na kung nalutong ginatang tulingan pero itong aking ginawang itaw na samahan ko nga ng kapalya ay napakasarap lalo. Yan ating hahanguin mo ni mga gulay-gulay na yan. Yan hoy medyo crunchy pa, hindi pa ho yan malambot. Dahil ating isusiyot na diyan yung ating mga tulingang yaang ating ipiniritaw. Diba gahaw? Pwede nyo rin gawin. Menos pa rin sa mga pagpapagatong diyan, pagpapagatong niyan. Kaya tayo bumili na nung luto. Masarap din naman. Isa dami rin nabili doon sa palengke niya sinayang na tulingan. Kaya gaya, kung gusto mo magdat at hindi mo gusto ito mahirapan, di yung luto ng sinayang ang bilhin mo. Pinarito ko na nga kanina at ngayon ating pinapag-dive diyan sa gata ng niyog na yaan. Ito na para ma-infuse yung flavor
doon sa ating tulingan, ating pinaang diya, mahina ang apoy, pinatatalab natin lasa at nung mga lumipas mga kalahating oras na papagayaon, pwede na nating ibalik diyan yung gulay. Pati ba yung sistema ng pagluluto na yan, di kung ano basta yun pwede naman kayong umisip ng inyo, yari yung aking naisip na para nang sa gayoy panalong-panalo ang ating ginataang tulingan na may apalya, ampalaya, pero ang tawag na may apalya mga kabayan, luto na, kita nyo ba ang itsura, naglalatik-latik na papagayaan, ay pag hindi ka naman napaanli-rice DNA sa padaling aray. At yun nga yung aftertaste nung tulingan na may karikit na pait, At saka yun nga may aftertaste nung apalyang inilahok natin ay may karikit na pait, lalong nagpatingkad niya at pampatanggal umay din. Subukan ninyo mga kabayan, sabi ko sa inyo, nakoy panalo yan nilalanta ka na nga ni kabayan. So, marsi po tawarin ka naman ni kabayan si Porprek. So, ay shout out sa inyo mga viewers at natin, subscribers, mga followers. Pasarap ng talong na yun, tunay kayo, malambot na papagayaw, halos mapugnaw sa iyong dila, ay sos, marsi po kasarap mga kabayan. Naglalaway habang pinanunura, kay baga mga kabayan. Ay sayan mga kabayan, dito ang ating ginatantulingan na may apalya, ay di baga panalo. Sana masubukan nyo rin magluto ng papagarne at nang bahaw kayo naiintriga. Baka iniisip ni parang hindi pwede, nakoy pwede talagang nung akin nilalantak ang papagarne ay talagang ako'y sarap na sarap, hindi dahil sa ako nagluto. Siyempre nung baka sabihin nyo ako'y lagi nang si sarap, paano hindi nyo natitimusan, kung matitimusan nyo laang mga kabayan, hindi naman ako nagyayabang sa talaga ko na rin naman nung nagpapakita sa inyo ng mga luto, ay kung ano mismo sinasabi ko, yun na siyang tunay mga kabayan. Salamat sa panonood mga kabayan. Sana abangan nyo pa rin ang ating mga susunod na videos. Sana supportahan po natin ang ating YouTube channel, ang ating Facebook page mga kabayan. Mabuhay po tayong lahat. God bless!